Salamat po sa pagbisita sa Windheart Channel. Samahan niyo po akong pakinggan ang bulong ng puso. Damhin ang hanging dala ay pag-ibig sa bawat tauhan ng ating kwento. Pero bago po tayo magpatuloy, please like, subscribe, and click the notification bell para sa mga susunod pang update. Kinabukasan, halos tulala lang si Intis habang nakatitig sa kisame. Muli ay ipinagkanulo na naman siya ng damdamin sa binata. Nagpadala na naman siya rito. Kung pwede nga lang ay batukan niya at pagalitan ang sarili. Ilang beses ba at buong magdamag na siyang nagpaubaya kay Leandro. Kailangan ko nang huwang magpadala sa mga nararamdaman ko at kakulitan mo. Alam ko namang hindi pa lang natatapos ang pangtitrip mo sa akin. Pero kapag nagpaubaya ako at paulit-ulit na bumigay sa'yo, sa huli ako rin ang kawawa. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahan ang kilos na nagbibihis. Wala siyang balak magpaalam sa lalaki. Simula sa araw na ito ay hinding-hindi na siya magpapadala sa damdaming alam naman niyang walang katugunan. Halos tumingkayad siya upang di makagawa ng ingay noong abutin ang bag niya. Dahan-dahan siyang nagtungo sa may pinto at halos kagat-labi noong buksan ang pinto sa pag-iingat upang huwag makagawa ng ingay. Wala siyang idea sa address ng malaki at magandang bahay na kinaroroonan niya. Pero base sa biyahe nila kagabi ay around the city lang din ang subdivision na ito. Madali na sa kanya ang makalabas at sumakay ng taxi. Bagamat malalaki na naman ang mga kapatid niya at hindi na niya aasikasuhin pa, ay paniguradong nag-aalala na ang mga ito sa hindi niya pag-uwi kagabi. Napabuntong hininga siya noong makalabas ng pinto ng kwarto. Sadyang kay ganda at laki ng bahay ng binata. Tahimik at maging kagabi ay wala naman siyang nakitang ibang tao. Siya lang ba ang nakatira dito? Tanong niya sa isip. Subalit hindi pa siya nakakailang hakbang, ay narinig na niya ang pagbukas ng pinto at ang bagong gising na lalaki na halatang madilim ang mukha. Sa gagawin niyang pagtakas ang nalingon na niya. At tatakasan mo na naman ako? Pagtataguan? Saad nito habang nakaharang na sa daraanan niya. Walang nagawa si Intis noong kinabig siya nito papasok uli ng kwarto. Leandro, please let me go. No, stay here. Bakit ba? Hayaan mo na akong makaalis. Kagabi pa nga sana ako nakauwi. Kahirap mong basahin, Intis. Nagsusumamong masuyong hinaplos ng palad ni Leandro ang mukha ni Intis. Baka sa mukha ng binata ang matinding pagkaaburido na sinuklay nito ng mga daliri ang buhok. Ano pa bang gusto mo? Naulit na naman, di ba? Nagpadala na naman ako sa'yo. Please lang, tigilan mo na ako. Pabulyaw na saad ni Intis na pilit na pinaglalabanan ang sariling magpadala na naman sa inaakalang drama ni Leandro. Samantalang napuno na si Leandro sa tigas ng dalaga at pagkadesperadong manatili ito sa kanya. Magkano ba talaga ang kailangan mo ha? Name it, you'll have it. Tulala si Intis sa narinig sa binata. Naisip niyang sana ay sinampal na lamang siya nito. Binibili mo ba talaga ako, Leandro? Naniningkit ang mga matang tanong niya rito. Oo, kung yan ang paraan para hindi mo ako laging iniiwan at tatakasan. Binibili kita, bulyaw nito. Magkano? Mataas pa rin ang tonong saad ni Leandro. Parang tinarakan ng punyal ang puso ni Intis. Kay baba talaga ng pagkakakilala nito sa kanya. Ibinibigay na nga niya ng libre. Pinipilit pa siyang bayaran para lamang ipamata sa kanya na mukha siyang pera. Magkano ang kailangan mo para manatili ka lang dito sa puder ko, Intis? Para kapag kailangan kita'y nandyan ka lang. Hindi ako kasing baba ng pagkakakilala mo, Mr. Altagracia. Kailanman ay hindi ko binalak ipagbili ang aking sarili. Sabihin na nating hindi ka nga ganun. Pero alam kong nakasangla ng 10 milyon sa bangko ang lupa't bahay na naiwan ng mga magulang mo. Na kaya ka napasok kay Madam Christie ay dahil kailangan mong makaipon ng pantubo sa bangko at itaguyod ang mga pag-aaral ng kapatid mo. At
Paano mong nalaman ang tungkol sa buhay ko? Nagtatakang tanong dito ni Intis. Walang imposible sa pera, Intis. Bakit kailangan mong gawin iyon? Well, dahil siloso ako. Sabihin nating ayaw kong may ibang lalaking makikialam sa babaeng kinababaliwan ko. Sa klase ng trabaho mo, hindi mawawala na magkaka-interes sa'yo. Kaya mabuti pa sa akin ka na lang. Ako na lang ang magbabayad sa'yo. Tutal, ako naman ang nakauna sa'yo. Ubod lakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Leandro. Nagmamadaling nilisan ni Intis ang lugar na iyon. Napasuntok sa kama si Leandro at pagkuway galit na tumayo at tinungo ang minibar. Tinungga niya ang unang bote ng alak na nakita. Samantalang hindi mapigilan ni Intis ang mapaluha sa kalagayan nila. Inaamin niyang nasaktan siya sa mga sinabi ni Leandro. Pero hindi niya maitatangging totoong lahat ang sinabi ng binata. Pagtataguyod na nga lang sa 3 kapatid na nag-aaral ay wala siya. Pangtubos pa kaya sa bahay nila? Ngayon pang trabaho pa ay kailangan na naman niyang maghanap. Ate, hindi ka ba papasok sa trabaho? Tanong ni Mira habang kumakain sila sa hapag. Hindi, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Tipid niyang sagot. Ate, may field trip kami. Pwede ba akong sumama? Alanganing tanong ng bunsong kapatid. Magkano ang kailangan mo? 1,500 ate, pati pagkain. Isang buntong hininga ang pinakawala niya sa dibdib. Hayaan mo, gagawan ko ng paraan. Ate, may sulat na dumating galing sa bangko. 2 buwan na palang hindi natin nababayaran ang interest. Nag-aalanganing pahayag ni Mira. Hindi nakaimik si Intis. Alam niya ang bagay na iyon. Ngunit ano ang gagawin niya? 3,000 na nga lang ang laman ng wallet niya. Hayaan mo, pupunta ako ng bangko bukas. Pabali walang sagot ni Intis upang huwag mabahala ang kanyang mga kapatid. Yes ma'am, bati ng receptionist sa bungad ng opisina ni Leandro. Can I talk to Mr. Leandro Altagracia? Lakas loob na saad ni Intis. May appointment kayo sa kanya ma'am? Wala, pero kung sasabihin mo sa kanya ang pangalan ko, hindi ko na kailangang hanapan ng appointment ang pakikipag-usap sa amo mo. Mataray niyang tugon. Naiinis siya sa klase ng pagkakatingin nito sa kanya. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa na tila ba sinusukat ang pagkatao niya. I'm sorry miss, walang ganyang patakaran si Mr. Altagracia. Isa pa'y may bisita siya sa loob, his fiancé. Baka magalit iyon at mapatalsik pa ako sa trabaho. Anito, sabay talikod at muling hinarap ang papeles. Inis na tinitigan ni Intis ang nakasaradong pinto. Sinalakay siya ng selos nang malamang may kasamang babae si Leandro. Fiancé ha? Napakapalikero talaga. Ano na lang ang mga drama niyang paghahabol sa akin. Kabi-kabila naman ang kinakalantari. Inis niyang naisip. Sinulya pa niya ang babaeng busy sa tinatype sa computer na kaharap. Nang makitang busy ito, ay walang paalam na tinungo ang pinto ng opisina ni Leandro. Bahala na, aniya sa sarili. Siguro naman ay hanggang ngayon ay nababaliw pa rin ito sa katawan niya. Sasamantalahin na niya ang pagkakataon. Kailangan niya ng pera. Miss, sandali, miss! Nabiglang tawag ng sekretarya. Parang walang narinig na pinihit ni Intis ang siradura ng pinto. Sinasabi ko na sa iyo bawal ang walang appointment. Habol ng sekretarya dito. Nabuksan na ni Intis ang pinto at nagulat sa nadatnang ayos ni Leandro at Gia na magkayakap sa ibabaw ng mesa at naghahalikan. Daig pa ni Intis ang tinarakan ng punyal sa dibdib. Damang-dama niya ang sakit. Intis, si Leandro ang unang kumalas kay Gia. I'm sorry sir, pinipigilan ko ho siya pero... It's alright Miss Martinez, you may go back to work. Nakangiting saad ni Leandro, may kislap ang katuwaan sa mga mata. Well, look who's here. Ang modelong nakasama mo ng ilang araw sa isla. Bakit miss? Anong kailangan mo sa boyfriend ko? Nakataas ang kilay na inikuta ni Gia si Intis. Nag-iilit pa din ang bait ni Intis sa babaeng kaharap. Di nga ba't sinugod siya nito at akala mo ay kinakalantari niya ang boyfriend nito? Well,
Hindi na rin niya paniwalaan ang drama nitong boyfriend nga nito ang lalaking may kislap ang mga matang nakatitig sa kanya. Mas lamang na isa lamang ito sa mga babaeng kinakalantare ng haliparot na lalaking ito, bulong ni Intis sa sarili. Kung may kailangan man ako, wala kang pakialam dahil hindi naman sa'yo yon. Si Leandro ang kakausapin ko. Sa amin na lang dalawa iyon. Mataray niyang sinalubong ang nanlilisik na tingin ng babae. Abat! Umakma si Gia upang sampalin si Intis. Stop it, Gia! Mabilis na namagitan si Leandro. Agad na pinigilan ang kamay ng babae. How dare you, Leandro? Binabastos ako ng dancer na iyan, bulyaw nito. Pilit na hinihila ang brasong hawak ng binata. Leave us alone, Gia. Ikaw ang nambabastos. Madiin ang utos na iyon, may pagbabanta. Nagdadabog na lumabas ng opisina ang babae. I'm sorry, Intis, hingi ng paumanhin ni Leandro. Natutuwa akong sinurpresa mo ako ng dalaw. Matamis ang ngiting saad ng binata. Anong maipaglilingkod ko? May ngisi pa ang mga labing saad nito sa dalaga. Parang ako naman ang nasurpresa sa nadatnan ko, bulong ni Intis. Isang buntong hininga ang hinugot niya sa dibdib. Wala na akong trabaho. Kailangan ko ng pera. Yung offer mo, kung bukas pa, tinatanggap ko na. Yuko ang ulong, sabi niya. Pakiramdam niya ay nanliliit ang bawat himaymay ng pagkatao niya sa hiya. Bahagyang napangiti si Leandro. Magkano ang kailangan mo? Masuyo nitong tanong. Pagkuway lumapit ito. Pumwesto sa likuran ni Intis. Pumulupot ang dalawang braso nito sa kabaywang ng dalaga at sinamyo ang amoy ng buhok niya. Hindi na nagulat si Intis sa ginawa ng binata. Wari ba ay sanay na ang katawan niya sa mga haplos at yakap nito. Pakiramdam niya ay ito lamang ang lalaking kaya niyang pagbigyan ng sarili. Pero hindi niya sasabihin iyon sa binata. Lalo lang siyang magiging kawawa kung malalaman nito na kasali ang damdamin niya sa ginawang desisyon ng pakikipagkasundo dito. 10 milyon ang pagkakasanla ng bahay at lupa namin, hindi ba? Plus interest. Tapos ay kailangan din ng mga kapatid ko ng pampaaral at pagkain. Lakas loob na sabi niya. Nakangiting lumayo si Leandro at nagtungo sa mesa. Binuklat nito ang attache case, may kinuha. Tseke ang nakita ni Intis na inilabas nito. Here, iniabot nito ang isang tseke. 15 milyon? Ganito ba kabaliw sa kanya ang lalaking ito? Kung kulang pa, sabihin mo. Hindi niya tuloy malaman kung paano magre-react. Ang bala kasi niya, ipakiusap lang dito na kung maaari ay dagdagan ng kaunti ang pantubos niya ng bahay at lupa para sa panggastos nilang magkakapatid habang hindi pa siya nakakahanap ng bagong trabaho. Napakalaki nito, Leandro. Pagak na tumawa si Leandro. Buhat sa likod ay muli itong yumakap kay Intis. It's alright, sweetheart. Alam ko naman na ganyang kalaki ang kailangan mo. Hinalik-halikan nito ang liig ni Intis. Ano ang kondisyon nito? Nagawang itanong ni Intis kahit nakikiliti na siya sa ginagawa nito. Simple lang, Intis. You will live with me. Doon ka uuwi sa bahay ko. I mean, magsasama tayo at mamumuhay na parang mag-asawa. Ayoko nang may kaagaw sa'yo. Pero kailangan ako ng mga kapatid ko, Leandro. Walang gagabay sa kanila. Saad ni Intis, sabay kala sa pagkakayakap ni Leandro at hinarap ito. Pwede mo silang isama sa bahay ko. Wala naman silang ibang pakikisamahan doon maliban sa akin. Sasagutin ko pa ang lahat ng kailangan nila. Talaga? Gulat na tanong ni Intis. Kahit pasabihin na parang ibinebenta na niya ang buong pagkatao niya kay Leandro, ay hindi maiwasang makaramdam ng tuwa si Intis. Yes, ano pang gusto mo? Sabihin mo lang kung may kulang pa. Malambing na saad ni Leandro. Habang nag-iimpake ang mga kapatid ng mga gamit ng mga ito, ay hindi maiwasang mapaisip si Intis. Bagamat walang alam ang mga kapatid sa kasunduan nila ni Leandro, ay nakukonsensya pa rin siya sa pagsisinungaling sa mga ito. Bahala na kung hanggang kailan ako kailangan ni Leandro at kung hanggang kailan siya magsasawa sa akin. Ihahanda ko na lang ang sarili ko sa mga bagay na iyon. Bulong ni Intis sa sarili.
Wow ate, ang swerte-swerte mo naman. Nakatagpo ka ng lalaking mayaman na ay mabait pa. Walang preno ang bibig ni Lenny. Halata ang excitement sa ginagawang pag-iimpake. Samantalang tahimik lang si Mira. Palibhasa ay dalagita na ito at mas matured ng mag-isip. Pasimple itong lumapit sa kanya at seryosong nagtanong, Ate, kukunin na ba ng bangko ang bahay natin? Kaya kailangan nating lumipat sa bahay ng boyfriend mo? Baka sa mukha nito ang lungkot. Napamaang siya sa tanong ng kapatid. Hindi niya maintindihan kung ano ang mararamdaman. Hindi Mira, wag kang mag-alala. Sa atin na ang bahay natin. Hindi na ito makukuha ng bangko. Natubos ko na ang pagkakasangla. Talaga ate? May galak na wika ng kapatid. Pero saan ka kumuha ng pangbayad ate? Di nga ba't napakalaking halaga nitong pagkakasangla? Sa boyfriend mo ba? Nalilipatan natin? Tanong nito sa normal na boses. Oo Mira, wag kang mag-alala. Lilipat lang tayo sa kanila dahil gusto ko sama-sama tayo. Hindi dahil makukuha na sa atin ang bahay. Hindi mawawala sa atin ang tanging alaalang ito ng mga magulang natin. Salamat naman ate kung ganun. Napakaswerte mo kay kuya ate. Hindi ko pa man siya nakikilala pero napakabait niya at mahal na mahal ka para gawin sa atin ito. Tipid ng ngiti at tango na lang ang isinagot ni Inti sa kapatid. Subalit sa loob-loob niya ay may kurot sa pusong hatid sapagkat maliwanag sa kanya ang katotohanan na ang lahat ng ito ay pansamantala lang, walang kahalong pagmamahal sa parte ni Leandro. Ang sarap nga sana kung kagaya ng iniisip at alam ng mga kapatid niya ang totoong pangyayari na nobyo niya si Leandro at mahal na mahal siya nito. Lulan sila ng Pajero na minamaneho ni Leandro papunta sa bahay nito at naroon pa rin ang agam-agam sa puso ni Intis. Hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang relasyon nilang ito ni Leandro. Kaya ang sobrang perang ipinantubos niya sa bahay at lupa ay itinabi niya para kung sakaling dumating ang panahon ay may huhugutin siya kapag nagsawa na ito sa kanya. Hindi magugutom ang mga kapatid niya. Panay ang daldal ni Lenny sa likod at papuri kay Leandro. Nagawa pang magpasalamat sa kabutihan sa kanila ng binata. Salamat talaga Kuya Leandro. Ang swerte talaga ni ate sa'yo. Guwapo na, mayaman at super bait pa. Nagugulat siyang feeling close na agad ang mga ito sa isa't isa. Kaninang naghahakot sila ng mga maletang dala ay pakinig niyang nagbibiroan na ang mga ito. Maging ang bunso nila na sanay siyang tahimik ay nakikisali. Nakangiting sinilip ni Leandro sa salamin ang dalawang dalagita sa likuran. Walang anuman yun Lenny, basta para sa atin nyo. Nakangiti pang sagot nito, sabay abot at pisil sa palad ni Intis habang nagdadrive. Kahit papaano ay nakadama si Intis ng saya sa magandang pakikitungo ni Leandro sa mga kapatid niya. Sana nga lang ay hindi iyon pakitang tao lang. Malaki talaga ang bahay ni Leandro. Bagamat galing na siya rito ay hindi naman niya nalibot. 2 palapag ito na may 7 kwarto. Bukod pa ang pinakaatik na may 2 kwarto. Lahat ng klaseng karangyaan ay naroon. Music room, movie room, swimming pool, tennis court at basketball court. Sa karangyaang nakita, lalong nanliliit si Intis. Sa pakiwari niya, kabilang na siya sa mga palamuti sa pag-aari ni Leandro. This is our room, do you like it? Tanong ni Leandro may sigla ang tinig. Yeah, it's beautiful. Kaya lang, gusto sana niyang idagdag. Hanggang kailan ko kaya magiging room ito? Pero mas pinili na lang niya ang manahimik. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari sa kanila ni Leandro. Bakit ba ang sutil ng puso niya? Hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig at saya sa ipinakikita nitong kabutihan sa kanila. Pilit niyang isinisiksik sa isip niya na hindi siya pwedeng tuluyang magpakalunod sa damdamin sa binata dahil ang lahat ng ito ay pansamantala lang. Sa pagkakataong ganito, hindi niya maiwasang makaramdam din ng lungkot na sa bawat gabing ganito ang sandali ng kanyang pagbabayad. Na sa bawat pag-angkin nito sa kanya ay kailangan nitong sulitin ang perang ibinigay sa kanya.
kung sana ay aangkinin siya nito dahil sa mahal siya. Gayunpaman, tiniyak niyang maganda siya, mabango at kaakit-akit. Manipis na nighties lang ang suot niya nang lumabas sa banyo. Parang itinulo si Leandro noong makita siya. Nauna na akong mag-shower, aniya. Nakikiming nagtungo sa tukador upang magsuklay. Pumwesto si Leandro sa likod ni Intis. Nilagay nito ang mga kamay sa mga balikat niya at minasahe ang mga iyon. Kakaibang kiliti ang nadama ni Intis sa ginawa nito. Pakiramdam niya ay libu-libong boltahe ng kuryente ang gumapang sa buo niyang katawan. "You're so beautiful, Intis." Nakatitig ito sa salamin sa tukador. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang masidhing pagsamba sa kanya. Napapikit siya sa masuyong haplos na iyon. Minsan pa ay natunaw ang anumang agam-agam na gumagambala sa kanyang puso. Kaya nang itayo siya nito at pangkuhin, wala nang pagtutol na lumabas sa mga labi niya. Kakaiba ang paraan ng pag-angkin ngayon ni Leandro. Mas masuyo, malambing, at mas damang-dama ni Intis na hindi siya itinuring nito na isang babaeng bayaran. Manapa ay ibinigay nito ang karampatang paggalang. Mas ang pagpapahalaga nito kung paano siya paligayahin. Kaya nang matapos ang pag-iisang katawan ni Leandro at Intis ay payapa itong nakatulog sa kanyang tabi na may ngiti sa mga labi. Buong pagmamahal niyang tinitigan ang gwapong mukha nito. At naisip niyang hindi siya nagkamali ng pasya. Natubos na niya ang bahay at lupa nila. Sigurado na ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid at sa iisang lalaki na lamang siya madadapa. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, napapailing na hinaplos ni Intis ang mukha ni Leandro. "Pwede bang huwag kang magsasawa sa akin?" Bulong ng isip niya. Ang iisipin na lang muna niya ngayon ay ang pinaka-importante sa lahat. Ang makapiling niya ang lalaking pinakamamahal. Mapapaligaya niya ang kanyang sarili hanggang sa nasa poder siya nito. Napapangiti sa sariling kaligayahang isiniksik niya ang sarili sa dibdib nito at ipinikit ang mga mata upang matulog. "Good morning, beautiful." Isang mainit na halik ang ikinintal ni Leandro sa mga labi ni Intis. Wari ba ay matagal na itong gising at pinagmamasdan ang kanyang pagtulog. "Good morning," matamis ang ngiti ang iginanti niya rito. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lalong lumalalim ang damdamin niya para sa binata. Kung pagbabatayan niya ang mga kilos at salita ni Leandro, parang gusto niyang umasa na hindi lamang katawan niya ang gusto nito sa kanya. Sa lumipas kasing ilang araw na ipinagsama nila sa iisang silid, nakita niya ang mga positibong ugali ni Leandro na hindi niya inaakalang taglay nito. Katulad ng natuklasan niyang napakalambing at maalalahanin at considerate. "Hey, are you sick?" Nag-aalalang naupo si Leandro sa tabi ni Intis. Napuna kasi nito na matagal nang gising ang dalaga pero parang matamlay ito. Simula noong magsama sila ng dalaga, bagamat sinasaway niya palagi, ay pinipilit pa din itong ipaghanda siya ng susuotin at maging ang pagkain niya sa umaga bago pumasok ng opisina ay gusto nitong personal na ihanda at hindi iasa sa kasambahay. Ayaw niyang mapagod ang dalaga, subalit hindi din naman niya maitatangging labis na kasiyahan ang dulot noon sa kanya. Palagi siyang masigla at excited gumising at umuwi sa bahay galing opisina. "Ewan ko ba, parang lagi akong nahihilo ngayon," matamlay na tugon ni Intis kay Leandro. "Iyong inilabas kong nakahangir sa walk-in closet ang susuotin mo. Pakikuha mo na lang. Kumpleto na yon." Saad ni Intis kay Leandro habang nakahiga pa rin at nagmamasid lang sa bagong labas galing shower na binata. Umupo si Leandro sa tabi ng dalaga at masuyong hinaplos ang mukha nito. "Hindi na lang muna ako papasok ngayon kung ganyan ang pakiramdam mo. Tatawagan ko si Dr. Reyes para matingnan ka." Malambing nitong Saad. "Huwag na, mawawala na ito. Di nga ba't may meeting ka pa ngayon? Pumasok ka na, okay na ako mamaya. Ganito rin naman ako noong nakaraang araw tapos lumilipas naman. Noong isang araw pa pala yan, hindi mo sinasabi sa akin." May pag-aalala sa mukha ng binata. "Sandali at iaakit ko na ang almusal mo. Basta observe mo ang pakiramdam mo kapag nagpatuloy na ganyan. Magpapacheck up na tayo. Huwag ka nang tatanggi pa.
Kahit masama ang pakiramdam, ay nakangiti si Intis. Tunay na nalulugod siya sa ipinakikitang pagpapahalaga nito sa kanya. Kung minsan tuloy, ay gusto na niyang mag-ilusyon na may pag-ibig rin ito sa kanya. Nahihiya lang magtapat kaya sa gawa na lang nais ipadama. Here, breakfast in bed, para sa pinakamagandang babae sa buong mundo. Nakangiting saad nito habang inilalahad ang tray sa pagkain. Naku naman ang bola pa, pairap niyang sabi, bagamat naliligayahan ang puso niya. Sana ay lagi kaming ganito, piping usal niya. Ano ang kahihinatnan ng pagsasama sa iisang bubong ni Leandro at Intis? Maging daan ba ito upang tuluyan na nilang aminin ang tunay na damdamin para sa isa't isa? O maging dahilan ng marami pang pagdududa at hindi pagkakaunawaan? Abangan po natin ang pagtatapos ng kwento ng buhay at pag-ibig ni Leandro at Intis.